Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Tapos merong mga congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang buo yung sahod nila. Mga boss, sabi ni Senate President Tito Soto, hindi daw applicable yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman, kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work, no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Pero di ba dapat di na-issue yan? Bilang mga halal na opisyal, kesyo senador ka o congressman, dapat automatic na pumapasok ka. Lalo pa nagpapasahod sa iyo mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Isipin natin itong mga boss ha. Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. May bagyo o wala, may special holiday o wala, inaasahan na papasok at papasok yan. Dahil pag di siya pumasok, wala siyang kikitain. Tapos anong mababalitaan natin? Merong mga congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa na hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya. Umattend ng mga committee hearings, gumawa ng mga batas. At itong nakaraan lang, budget deliberation sa Senado, hindi nga siya nagpakita. Tapos buong-buo niyang makukuha yung sahod niya at mga benepisyo ng opisina niya. Tapos ano ba naman yung maririnig namin na dahilan mo kung bakit hindi ka nagpapakita? Na meron kang kaso na inaharap at maaari na servan ka ng warrant of arrest? Ang manggagawa, ordinaryong manggagawa, kahit may problema yan o wala, may sakit yan o wala, may humahabol, may humahunting dyan o wala, papasok at papasok yan para makuha niya ng buo yung sahod niya. Akala ko ba, Senator Bato, matapang ka, taharapin mo yan? Akala ko ba bring it on at hindi ka natatakot sa kung ano man yung kaso na isasampa o maaaring warrant of arrest na ihain laban sa'yo? Hindi ba unethical na yung mga kagaya mong senador, pati na rin yung mga congressman na hindi nagpapakita, hindi pumapasok, kumukuha pa rin ng sahod kahit walang ginagampanan na trabaho? Paalala ko lang sa inyo ha, SG31 kayo. 300,000 kada buwan ang tinatanggap ninyo, pumasok kayo o hindi. Kung ano ang pamantayan na ginagamit sa mga ordinaryong manggagawa, ganun din dapat ang gamitin sa atin ng mga halal na opisyal. Kung no work, no pay ang isang ordinaryong manggagawa, ganun din dapat tayo. Kung sila ay nalilate at nababawasan ng trabaho dahil late nga sila at kadalasan nag-overtime pero walang overtime pay, yung iba pumapasok pa ng Sabado, Linggo at doon sa mga rest day nila, dapat ganun din ang asahan sa atin ng mga halal na opisyal. At sa'yo, Senator Bato de la Rosa, magpakita ka na, pasok ka na, ilabas mo yung tapang mo, wag lang puro sa press release. At sa mga kabaro natin, ng mga public official, mga congressman, mahiya naman tayo. Magsipasok tayo at gampanan natin yung trabaho natin. Tara na, kamanggagawa. Nitong nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, magkakasunod na lindol, pagputok ng bulkan, at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Hindi rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit panatag ang sambayanan dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniform personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito ay ipapatupad natin sa 3 tranche sa January 1, 2026, January 1, 2027 at January 1, 2028. Bukod pa riyan, simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Patay na yung dead na. It's already dead. ICI is dead. Alam mo, nagpapalitan kami ng text messages.
former Secretary Dave Singson. Nararamdaman ko na talagang disappointed na siya. Po, na Kasi nga, sinabi doon sa sa inyo text ni... message, yung text message niya, sabi niya sa akin, why would I sacrifice why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem? Oh, parang gano'n. Tapos tapos meron pa siya isang text sa akin na wala naman silang support. Sir, reaction lang kay sa resignation ni Secretary Babes. Nalulungkot ako. Kasi? Hindi ko alam. Kasi po bakit? Alam ko anong reason pero nalulungkot. Nasasayangan kayo, sir? Sayang, no? Kasi talagang very competent sana. Okay. Thank you, Mayor. We will also recommend, the Commission will recommend ang pagsampa ng mga kaso laban sa mga these following persons. Former Senator Bong Revilla Jr., Leonard Ngo, Carlin Villa, Gerard Opolencia, Manny Bulusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, and Carlo Aguilar. Ang posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery and corruption of public officials, plunder and administrative sanctions, amongst others. Pero right now, ang huling computation namin nasa mga 79 billion. Not 180? Yung 180 extrapolation yon based on the 420 plus another 250. But yung DPWH submitted to the Blue Ribbon Committee an updated report. Actually lumalabas parang 494 ang total. No. Not 600 plus. 494 ghost projects out of 13,000 projects. Kung i-extrapolate natin sa 30,000 plus na flood control projects, nasa 79 billion. Still huge, ano? Opo. Considering na we're talking of yung naabot ng AMLAC so far, as announced by the President, nasa mga 12 billion pa lamang yung pros and accounts. And then si Alcantara, nag-restitute ng so far 110 million plus another 200 million in 2 weeks time. Si Bernardo, I don't know, parang ang estimate ko at least 1 billion. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayan. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Meron, di ba? Yung per shape. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Depende. Kasi kung yun lang naman ang kaya ko. Okay, ma'am. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, depende po yan si diskarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press brief. Hindi totoo yun, ma'am. Hindi totoo na cash na ang Noche Buena sa 500. Matagal na hindi kasya ang 500 pesos para sa Noche Buena ng pamilya. In fact, sa amin na pinamimigay kapag Pasko, nasa 2,100 na yun. Ano yun eh, spaghetti and yung salad pack.